14, we have Fnatic Onyx Philippines laban sa Falcons AP Bren. Nararamdaman mo na ba ang malupit ang aksyon na masasaksihan natin? Kasi sa nagiging line nila, parang may similarity siya sa naging first series natin na merong isang way para harap-harapan face-to-face yung magiging laban. Pero may option din sila na dalhin talaga sa malaliman. Oo. Pero by the way, papakilala muna ulit kami, Brigida and Athena nga pala yung mga kasama para sa match number 2. Game 1 pa lang naman po. Pero sa mga pangyayari na kanina diniscuss ng ating panel sa Infinix Game Tambayan ay marami-rami rin naman pros and cons. Starting it off with Fnatic Onyx Philippines na nahawakan nga or pinahawak kay King Kong yung Fanny niya. First pick Fanny. Oh, meron lang slight advantage dito ang Falcons AP Bren pagdating doon sa nakita natin na head-to-head ng lineup. Probably also because dun yung presence nga ng Hylos ngayon pa lang ay nakikita na natin. Pero ramdam mo na ba kung gaano agresibo ngayon ang Fnatic Onyx? Mukhang si Pew pa nga ang mauunang mahanap dito ni King Kong. Ay, great start para dito sa kanyang Fanny. Ayan na naman yung tanong, gaano po ba ka-aggressive? Sagot na naman ng King Kong, yes. Ayan na naman. Few will be the first blood na makuha agad ang Fnatic Onyx Philippines. Kanina may kataasan katulad nga sa stats, yung survivability potential para sa Falcons AP Bren. Ini-eliminate agad yun ng Fnatic Onyx as early as what? 1 minute into the game. And imagine, sobrang laking bagay ng ganon kasi tingnan mo yung mga paglalalim niya. Oo, tsaka hindi pa naman daw kasi level 4. Wala pa. Sulitin na natin itong pagkakataon na to na mukhang kung ikaw si King Kong ay kailangan talaga na mahanap mo ng paulit-ulit yung ganoong mga targets. Kapag hindi na isa katuparan dito ng Falcons AP Bren yung possible advantage nila sa early na plays, yung pagka-counter na lang nila sa Fnatic Onyx na only playmaking capabilities. Pero dito naman sa top lane si Kendra! Mukhang nahanap siya doon ni Kyle TZ and ni Super Marco. Sabi mo kasi super play. Ngayon, kaila Super Marco na linya agad yung mabibigyan. Ang ganda nung somehow trade-off doon ng Falcons AP Bren. Medyo natagalan pero nandun pa rin yung idea. And that's onto the gold lane pa. Crucial lane. Ngayon, Claude pa yun na, imagine. Pero yung turtle ay makukuha ng Fnatic Onyx Philippines. So, nandun pa rin yung presence sa kailangan. Early pa lang, talagang bumomba na agad yung Fanny na to. Oh, so yung attention natin ngayon, no, kung ikaw yung nasa side ng Fnatic Onyx, parang nakasentro ka dun sa jungle nila. Paano nila i-activate yung early, yung aggression. Pero for Falcons AP Bren, paano nila i-capitalize yung advantage ng Harith gold lane? Na hawak-hawak ngayon ni Super Marco kontra kay Kendra. Pero balik muna tayo dito, pagkakakitaan na naman. At ayun na nga, talagang tamang invest sa kung ano yung strengths mo in this particular point ng laro. Exactly. Sa dami ng pwede nating tutukan dito, pero ito muna yung kailangan. 63% ang bumoto para sa Fnatic Onyx, habang 37% para sa World Champion na Falcons AP Bren naman. Okay, medyo malaki yung difference pagdating sa community prediction natin. Pero dito, hindi naman sobrang laki pa ng difference. 1-1 yung kill score. Pero Brida, para dito sa Fnatic Onyx Philippines naman kasi, ang daming kailangan bantay ni King Kong, hindi na lang yung pick-off. Pati yung magiging macro nila is everything for this round. Yep, kaya nakikita mo talaga kung saan siya nakakapunta. Pero ganun-ganun lamang ang pagkaka-force out ng Tempest of Blades para rito kay Kyle TZ. Grabe dito, kung hindi man si Few ang hahanapin ni King Kong, gusto niya yata tapatan talaga ng jungle to jungle. Si Kyle na mismo, no? At ngayon nakikita rin natin yung slight gante. Pero may Purify, remember si Super Marco. Pwedeng go signal maya-maya muli. Dito ng Fnatic Onyx Philippines yan. But to me, everything talaga mag-fall down sa responsibility ni Brusco sa mga pick-off at pwedeng sipain. Kaya yung mga ganoon actually ay malaki-laking bagay. Kasi dagdag yun sa parang potential lang dito na maging mas agresibo. Hindi Kendra sa lane. Agresibo nga. Kanina talagang siya yung una na dalawat. And maski sa kahit saan ka talagang tumingin na parte ng mapa, hindi na talaga tayo makauubusan ng mga pwedeng bigyang pansin. Ngayon nga, bantay sarado na ni Ogwen. Itong si King Kong, potentially for this upcoming objective. Pero prior to the objective, mukhang iba ang nila magiging plano. Gusto talaga nila sanang kuhain doon ay si Kyle TZ. Pero makaka-Tempest of Flames pa siya. Nasagip siya doon ng Netherrealm. Mababawian pa ba rito si Kirk? Pero meron pa siyang revitalize. Napakakunat ng mga nakikita nating miyembro ng Fnatic Onyx. Pero sa kabilang dako, si Ogwen, nabigyan yata siya doon ni King Kong. Dividing and conquering ang ginagawa dito ng Fnatic Onyx Philippines. Kahit di na natin rinignan yung off-cam kill, pero nasulat din yung pagbababa doon nila Brusco. That's going to be 2 pick-offs na nagawa sa magkabilang dulo ng mapa, Brigida. So ngayon para sa Fnatic Onyx Philippines, they're giving their undivided attention. Para naman sa Falcons AP Bren, nadi-divide naman yung kanilang attention. Tsaka for some reason kasi Fnatic Onyx, kahit pa i-attempt, i-prolong ng Falcons AP Bren yung laban kasi may Netherrealm naman sila, meron naman silang
angking kakunatan. Oo. Pero kasi, napakakunat din ng mga members ng Fnatic Onyx, particularly Kirk. So natagalan Ay, niya lahat ng pinagtulungan. yun. And speaking of kunat, gaano nga Ay, ba kabilis ang sinalubong! pagpapabagsak dito kay Super Marco na para bang wala nang tatakbuhan. Saman force nakapailalim siya doon sa Frigid Glacier. Hindi naman naubos yung lupa, pero nagyelo kasi yung lupa doon, Brigida. Medyo nadulas na nga lang din si Super Marco. And Kelra on to the top will enjoy talaga kasi nabibigyan ng espasyo. Nandyan naman yung attempt ni Ogwen na kahit paano i-delay, kaso may namumong tension, may nagtatagong Brusco doon sa top lane, ha? Oo. At may nakaabang na Super Friends. Dinidelay ni Ogwen yung wave, which is quite a smart thing to do. Pero ang hindi niya madedelay is yung nagbabadya ng mga sipa ni Brusco kung sakali man. Hindi na rin nila iaangat ito masyado. Napakaraming miyembro ng Fnatic Onyx ang nakabantay lang. Grabe yun. Kung may nakita talaga sila rito na gusto i-take down na Torre, which is yung top lane, talagang parang pinipwersa na nila. And hindi naman nako-compromise yung ibang lanes kasi very reliable si King Kong doon sa pag-manage ng mga yun. Gaya nung nasabi mo kanina, hindi lang naman yung pagiging agresibo sa early ang pinagtutuunan natin ng pansin. Hindi rin nakakahanap ng trades across the map ang Falcons AP Brand kasi Wala eh. nakaata si King Kong na bantayan yun. Tsaka isa pa dito si Super Friends. For me, ang Aurora hindi na lang siya pang anti-assassin talaga. Anti-aggressive heroes, players talaga to. Kasi talagang hindi lang yung ulo mo ilalamig. Lalamig din yung uniformation sana. Katulad niya, sobrang spammable. Tapos may sinipa na naman dito kabilang banda. Tempest of Blades, mabubuhay pa naman si Kyle TZ. Pero hindi rin yata ipapalag muna ng Falcons Kasi AP Kirk. Bren. Pero sabi ni Kirk, hindi, gusto ko talagang sugurin ito. Wala na siyang Tempest of Blades at Finch Boy's out. Ngayon naman, Super Friends, makaka-flicker out at grabe yung latag doon. Pagkatapos makaligtas at makareposition, binagsakan na lang si Ogwen. And imagine lahat ng yan nangyayari with Super Friends, Kirk and Brusco. Yung inaasahan nating core damage dealers sa si King at si Kelra, hindi pa nga sumasama. Oo. So, just imagine, what more pag sumama pa sila. Diba, sinasaglit ng ibang mga members yung pick-up dito sa Falcons AP Bell. Meaning, na doon pa lang medyo nagkakaroon ng tilt onto the balance. Matchup pa lang. Di maramis ka man. Pero sumasapat na yung damage yung tatlo alone. What more kapag nag-5-on-5 na? Which is currently going to happen na nga ba dito sa Turtle? Pero retribution muna para rito kay King Kong. Yun ang magiging priority ng Fnatic Onyx at this point. At hindi yata muna mangyayari ang ating tinatanong na pagkakakita Wala ng muna. lahat-lahat. Kasi kapag ka nangyari yun ay talagang ibig sabihin all out brawl na. Kapag ka nangyari yun, ibig sabihin wala nang no choice na talagang napuwersa na. Pero kasi at this point, medyo hawak pa naman ng Falcons AP Bren yung mapa nila. Kaya kahit pa papaano. naman. Kailangan na lang nila talaga ngayon ng magandang timing and layering. Pero sa ngayon, hindi sila pinagle-layer up ng Fnatic Onyx Philippines. And looking at this one, kahit si Bruce Turf Guardian, pwede lang talagang humarap siya at magpakakunat. Pero mukhang apat Turf Ay, Guardian na yun nga na! magiging panimula nila. Frigid Glacier na ilatag na rin. Si Flap lang naman ang nahuli pero grabe naman yung damage mula kay King Kong. Taking down Flap TZ. Ilalaban na Babalik ito pa. ng Falcons AP Bren. Pero makaka-double kill doon sa likod si King Kong. At Kasipa! dito naman ay masisipa si Kyle TZ giving him a triple. Tatlo ang tutumba para sa Falcons AP Bren. sa pagpasok doon ni King Kong, ay talaga naman nagbabadya na naman ang King of the Jungle with his triple kill. At ngayon, Falcons AP Brent, tila ba sila yung nahihilo, nalilito, pero dapat di sila malito. Ngayon, they're out of options sa ganong klase na sitwasyon. Pero ano nga ba yung next option for them? Ito naman yung pagsasama-sama, hindi man nila madaan sa kakunatan, daanin muna natin sa mga segwayan. Pero hindi rin nila magawa sa ngayon kasi sinasarado nila Kelra at King Kong yung option na yun. Oh, sila yung angat ng angat dito ng mga waves. And nasa point na tayo na tutukapit na lang talaga ang Falcons AP Bren dito sa mid lane turret nila kasi hindi pa pwedeng mawalan ng access si Kyle TZ maski doon sa kanyang purple buff. Kasi yun na yung literal na magiging punto or magiging senyalis para sa Fnatic Onyx na talagang magmatapang na lang. Pero wild charge Wow. doon na i-commit ni Ogwen. Pero may BMI pa naman na natitira for Kelra para makaligtas siya. At with this Lord secured ay baka ito na nga ang pagkakataon nila na talagang paliitin na ng sobra yung mapa ng FCAP. Mas lumilinis ngayon na nagiging galaw ng Fnatic Onyx Philippines. Even Kelra, di ba? Hindi pa nga na-broke doon yung Purify niya, by the way. And for me, isa talaga sa bumubuhat, nagbibigay ng sobrang laking sakit ng ulo sa Falcons AP Bren, yung ginagawa nitong dalawa, ni Kirk at ni Brusco. Si Kirk kasi talaga yung nagsusukap ng damage and nakasaalang-alang yung initiations or setup talaga nila kay Brusco. And ngayon, si King Kong, kanina nung nangyari yung triple kill, nag-aabang lang siya doon sa may isang damo eh. Oo. Inaantay niya na mag-low siya, siya papasok at hindi na lang yun ang magiging trabaho niya. Also balancing it out onto the map. Pero ngayon,
sa may bandang gitna, hindi balanse yung mga pangyayari. Oh, sobrang advantageous para kay Kirk ngayon na walang major or Abang lang. solid source ng burst talaga sa Falcons AP Brain. Kaya kung kanina pa lang sa early, nakikita mo, binababaran na niya yung panggugulo. Nagre-revitalize na lang siya sa mukha ng Falcons AP Brain. And wala pa tayo sa point na mukhang makakapag-dish out ng enough damage of F-Cap na para talagang makakuha ng gano'ng klaseng pick-off. If not isolated. Kaya naman Tipon si Kirk napakatapak pa rin niya sa mga ganitong sitwasyon. Pero kahit papano, naiipon-ipon naman na yung damage, kaya susugod na ang Falcons AP Brain. Avatar of Guardian, inilatag na nga rin dito. Pero si Super Prince pa nga yata yung una nilang mahahanap, and yung Netherrealm. Napakaganda nung timing mula dito kay Kapitan Few. Kaya dalawang mababawian nila mula sa side ng Fnatic Onyx. Ito yung inaantay talaga natin, na layering and of course the sustainability para sa Falcons AP Brain. Pag nagsama-sama nga lang sila, yun yung kalakasan. Pero pag may naligaw na isa, yun naman yung gusto ni King Kong. Kung ano ang naging pagtutulungan ng Falcons AP Brain para kuhain yung dalawang kills na yun. Siyang kinabilis. Siyang kinasakit ni King Kong na mag-isa lang nakuha doon yung kill kay Ogwen. Okay, bilis naman maglaho nun, Brigida. Pero panoorin natin sabay-sabay sa Infinix Instant Replay yung nangyari doon. Imbis sa pagano'n, bumalik si King Kong eh. Ang sakit. And just imagine, nandun pa siya sa vicinity ng Tower Brigida na by the way, hindi pa nila napapabagsak or nasisira. And with that, ang Falcon CP brand ngayon, kailangan nila mas pag-igtingin yung halik. Pero marami rin kasi silang kailangan isipin. Katulad ng mga ginagawa sa kanilang continuously ni Brusco. Ayan, kakasabi mo lang, di pa naman nila nakuha yung tore na yon. Sinecure na ng Fnatic Onyx ang pagbabagsak. Avatar of Guardian, dalawa! Ang mapapalipad! At papasok na nga ron si King Kong. Napakaganda rin ng latag ng Frigid Glacier. Tumatakbo na papalayo ang mga miyembro ng Falcons AP Brain. Makakahanap pa ba rito ng pick-up si King Kong? Mukhang hindi. And tore na lang ang popukusan ng mga miyembro ng Fnatic Onyx. Tore-tore muna ang target nila. At ngayon, sakto, in 3 seconds, magre-respawn na nga lang din ang pangalawang Lord para sa laban na to. Mas nakita natin yung kalinisan, yung konting step back ni Super Prince. Ayaw niya nang mamulit muli doon yung nangyari sa skinita na yon. And by the way, lamang na lamang talaga pagdating sa head-to-head yung gold laners natin. Which means na talagang nakita natin kung paano nila napondohan ng gusto dito si Kelra. Not only Kelra, but also King Kong. Si King Kong nabuo na yung item ngayon pa lang ay talagang nararamdaman at nagiging paliwanag na ito sa kung bakit ganoon Yung si na lang Keller matunaw. Even yung mga pinakamaukunat na membro dito ng F-Cup. Kahit yung mga dapat nga nagtatago sa likod or kailangan nandun na sa may mid or back lanes ay pumupronta ng ganito. Ganon ka-confident si Kelra na hindi rin naman siya pwedeng bigyan or paglatagan agad dito ng Falcons AP Brain. Pero speak of latag, nilalatag ang plano. Pero pinaplan siya din sa kung paano nga ba nila kukunin itong Lord na ito. Kasi sa may kabilang banda, kabilang dako, nagkiklear lang ng wave si King Kong. Ngayon pa lang siya darating sa party. Habang Falcons AP Brain ready to celebrate ng R&B sila. Yep. Yun yung strength na nakikita natin sa ganitong map control ng Fnatic Onyx. Pwede lang talagang i-maximize dito yung advantage na sobrang nakaangat nga yung bottom lane. So sila yung mas magiging kumpiyansa na talagang kontrolin itong Lord Pit natin. At hindi nga halos maka-approach ng ganun-ganun lang ang Falcons AP rin. Lalalim. Pero tignan mo na lang kapag may sumilip ay ganun-ganun na agad ang pangalahati sa buhay. Sa iilang kable pa lamang yun ni King Kong. Kahit si View nag-aalangan sa mga pagpasok kasi pwede siyang sipain palayuin dito ni Brusco, which is what we're seeing right now. Pero ito na nga lang din ang pagpasok. Oo, nandoon yung wild charge, pero mukhang hindi sasapat para pigilan ang pag-retry ni King Kong. Mapapasa kamay ng Fnatic Onyx yung ating Lord Objective. At naiwasan pa yata yun ni Kelra, pero not for long. Makukuha siya ni Kyle TZ, pero mababawian din doon ang jungler ng Falcons AP Brain. Ang dami mga nilatag doon. Kelra for Calteezy. 1-for-1 yung naging palitan, pero yung Lord ay mapupunta pa rin sa kamay ng Fnatic Onyx. Nakita ko doon si Kirk single-handedly zoning out 3 members. Diba? Ini-escort Grabe. out niya doon yung Falcons AP Bren. And so far, nagre-reflect na rin on the total gold earned. King Kong and Kelra topping of the charts. Ganito pala. Ito pala ang dahilan kung bakit na-first pick ang Fanny ng King Fnatic Onyx. Nako. Ganito pala ang threat na madadala nun at naiiwanan sa depensa ang Falcons AP Brain. Mukhang mapopokus naman nila itong Lord na ito, pero ang ibang mga tore ay gusto niya talagang i-secure ng Fnatic Onyx. Pero kahit papaano, dito pa rin pumapasok na kailangan mo rin respetuhin itong Kailangan pagpo-fronta na pwedeng gawin ng Falcons AP Brain. Acknowledge, di ba? Natatanggap naman nila na kapag ganong klase mga skinita sitwasyon, talagang medyo naiegul sila. Pero what can they do for now is that nakita
nakita naman natin yung capability ni Owen na somehow i-juggle, i-manage yung minion wave na dala-dala dito ng Fnatic Onyx Philippines. But at the same time, kasi hindi makakita ng magandang tugtugin, pwestuhan sila, Few at si Super Marco. Sasabihin ko pa nga lang, kahit sabihin mo may passive yan si Few, pero pag ulit-ulit siyang nabigyan dito, Brigida, that is not going to be a good situation para sa Falcons AP, Brent. Oo, ano na naman to, imbis na sa isang crucial moment pa sana maging okay lang yung sacrifice na yon, yung pag-takedown kay Yeah. Few ay mag-iipon-ipon ulit siya ng mga stacks just in case. At napaka-agresibo na nakikita natin na approach from Fnatic Onyx at this point in time. So talagang ito ba ang way na sagutin pala yung idea ng Falcons AP, Bren, na meron silang Netherrealm, meron silang mga maupunat na fronta. Kasi kayang-kaya talaga silang saluhin dito nung napakaraming spells na meron ng Fnatic Onyx. Particularly yung placement ng Frigid Glacier talaga na kanina pa siya Super natatimingan. Yung mga pagsugod na katulad na lamang yan. Avatar of Guardian, Frigid Tinumaan. Glacier, ilista mo na isa-isa. Step-by-step procedure na King gagawin Kong? ng Fnatic Onyx. Tapos si King Kong manggagaling lamang dun sa kabila. Pero makakatakas pa ba ngayon ang mga miyembro ng Falcons AP, Brent? Kasi yung Netherrealm na rin ay naikasa. Dalawa o isa ang nawala mula sa side ng FCAP. Nagets naman ng Falcons CP, Brent. Si Super Prince din talaga yung kailangan nilang pigilan, hulihin talaga. Kaso nga lang, Super Prince, grabe, high instincts onto that part. Rather, nakita natin nag-flicker back siya. Tapos si King Kong, nandun yung angking disiplina, hindi sila masyado nag-aasim. Andun pa rin yung pagpipigil. Pero ito nga lang din ba, konting pagpipigil, mapipigilan ng wave. Pero para sa Fnatic Onyx Philippines, lipat muna tayo ng size dito sa may bottom lane turret. Yep. So nakikita na natin no, nagpi-piece together na rito yung idea ng Fnatic Onyx. Surprisingly na parang hindi sila yung pinakauna lagi na Hindi. nagsisimula. Yung Falcons AP, Bren, na initially inisip natin na baka mag-rely on counter-engage, yun parang naghahanap palagi ng opening to engage Fnatic Onyx na in turn ay nasasagot ng maganda nung paulit-ulit na recipe nung layering. Exactly. And mas aasahan sana natin yung ganong tactic for Falcons kasi nga may Netherrealm sila, may Yep. parami sila. Pero sila yung mas naghahabol and we understand kasi mas gusto nga nila na umayon sa kanila yung setup. And what better way is to be earlier para dun sa mga ginagawa nga nila Brusco and Super Prince. Oo. Kaso nga lang, laging 2 steps ahead yung ginagawa dito ng Fnatic, ng mga Sonics. Pero so far ngayon na yung Lord, ay mukhang pwede pa rin naman nilang ituloy. Malayo-layo pa yung pwestuhan ni Calteezy, nakaabang doon sila Brusco. At nandito na nga lang din ang sagupaan na medyo meron mananaka pero hindi pa rin ibibitaw ang mga ultimates. Oh, tsaka na-reveal na rin doon yung attempt sana from Falcons AP, Bren. Malayo-layo rin dito si Super Marco, ha. So kung i-attempt pa nila ito ay medyo alanganin. Pero yung Glorious Pathway Ay, ay ang naroon sakit! na! At napakasakit lang din doon. Kamuntikan pang mapatumba si Kyle TZ bago pa man mangyari ang kung ano mang labang posible nating makita. At nandoon na rin naman yung Netherrealm na nailatag kaya naman maliligtas yung iba. Pero sabi rito ni Kurt, ilalaban pa yata. Frigid Glacier nandoon na rin. Revitalize, ikinumit na ni Flap TZ. So yung kunat ay dama mo pa rin. Kaso yung pagpasok ni Kelna with the blazing duet. Samahan mo pa ng